Nagsimula ang kwento kay Jake Carter, isang dating miyembro ng United States Marine Corps na nagising at naghahanda para sa susunod na araw. Nang handa na, pumili siya ng kanyang kagamitan at tumungo sa kanyang trabaho sa Hawthorne Global Security. Pagdating ni Jake sa airport, hinihintay niya at ng iba pang security officials ang pagdating ng isang informant na kilala bilang Liv Tanes. Binati siya ni Robert Daniel, ang pinuno ng organisasyon, at pinuri siya sa kanyang mga naunang nagawa at parangal. Dahil ito ang unang assignment ni Jake, kailangan niyang magpakita ng isang kahanga-hangang pagganap. Pagbaba ng eroplano, hindi inaasahang natagpuan niya ang isang dating tenyente mula sa kanyang Marine days. Natuklasan niya na ang taong itinalaga sa kanila na protektahan ay si Liv, na nagtataglay ng kritikal na impormasyong kinakailangan para sa pagdakip sa mga pinuno ng isang organisasyon na kilala bilang Genesis, na nahaharap sa mga kaso dahil sa panloloko at iba pang mga labag sa batas na mga gawain. Mabagsik ang ugali ni Liv nang bumaba siya sa sasakyang panghimpapawid na nagudyok sa tenyente na sabihin sa mga tropa na maging mas mapagbantay sa paligid niya. Habang nasa biyahe, nagtalo sina Liv at Jake na walang alam sa paparating na panganib. Isang rocket launcher ang tumama sa kotse sa unahan ng SUV ni Liv habang naglalakbay sila patungo sa kanyang protection custody. Sinubukan nilang mag-reverse, ngunit tinamaan ng rocket launcher ang likurang sasakyan. Isang grupo ng mga gangster ang nagpaputok sa kotse ni Liv na humantong kay Jake na utusan ang lahat na tumakas. Naganap ang isang matinding putukan ng baril sa pagitan ng mga tulisan at mga security personnel. Pinoprotektahan ni Jake si Liv na epektibong dinisarmahan ang maraming thug. Sinubukan ni Liv na umiwas sa kaguluhan sa pamamagitan ng pagtakbo sa kagubatan, ngunit hinabol siya ni Jake upang mapanatili siyang ligtas mula sa mga nakaligtas na mersenaryo. Bilang resulta, ang mga mersenaryo, na suportado ng isang sniper, ay sistematikong niligpit ang lahat ng mga security personnel. Si Vogel, ang kapitan ng mga mersenaryo, ay nag-organisa ng paghahanap kay Liv. Nakaharap si Liv ng dalawang mersenaryo sa kagubatan, ngunit dumating si Jake at na-neutralize sila nang matuklasan ng isa ang kanyang lokasyon. Habang ginagalugad ng mga mersenaryo ang gubat para sa kanilang kinaroroonan, sinubukan ni Jake na makipag-ugnayan sa iba ngunit hindi niya magawa. Nagsimula ang isang ulan ng putok ng baril mula sa mga mersenaryo, ngunit mabilis na hinawakan ni Jake si Liv at tumakas sila patungo sa ligtas na lugar. Nagawa ng duo na iwasan ang mga mersenaryo sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kanilang sasakyan at pagmamaneho sa isang ligtas na lokasyon. Pagdating nila sa bahay, nagsagawa siya ng masusing paghahanap upang matiyak na walang nagtatago ng mga estranghero sa loob. Pagpasok sa loob, agad na ninakaw ni Liv ang kanyang baril, itinutok sa kanya. Ipinahayag niya na ang pagpunta sa istasyon ng pulisya na walang proteksyon ay magreresulta sa isang ambush sa kabila ng kanyang kawalan ng tiwala sa kanya dahil hindi pa sila magkakilala. Kinumbinsi niya siya sa dati niyang katayuan sa Marine at ang kanyang walang humpay na debosyon sa kanyang kaligtasan dahil ang pag-iwan sa kanya ay mangangahulugan ng pagkabigo sa misyon. Pagkaraan ng ilang sandali, iniabot nito sa kanya ang baril. Kasabay nito, sinuri ni Vogel ang profile ni Jake na ipinaalam sa kanyang squad na magkasama sila ng babae ngayon. Habang nagpapahinga si Liv sa banyo, inihanda ni Jake ang kanyang mga armas na pagtanto ang pangangailangang maghanap ng alternatibong lokasyon kasunod ng kanilang pagkalantad. Napansin niya ang isang kotse na papalapit sa kanilang kinalalagyan sa stream ng surveillance. Lumalabas na ang dalawang security agent ng Justice Department na sina Nathan at Ethan ay mahimalang nakatakas sa mga mersenaryo nang hindi nasasaktan. Nagkaroon ng hinala si Jake tungkol sa kanila bilang resulta ng bagong impormasyong ito na nangangailangan ng interogasyon. Kasunod ng pag-amin ni Nathan tungkol kay Vogel at sa insidente, hindi inaasahang pinatay siya ni Ethan gamit ang isang putok ng baril sa ulo na binanggit ang kawalan ng katapatan sa loob ng kanilang hanay. Ang paghahayag na ito ay humantong kay Jake na maniwala sa pakikipagtulungan ni Ethan kay Vogel. Sa lahat ng mga pangyayaring ito, isang takot na si Liv ang nakasaksi sa umuusbong na senaryo at mabilis na kumuha ng baril. Pagkatapos ay inilabas ni Ethan ang kanyang sandata na nagbabanta kay Jake na ibunyag ang kinaroroonan ni Liv. Sinabi niya na alam niyang itinatago niya siya, inaasahan ang pagdating ng mga mersenaryo sa puntong ito. Sa pagtatangkang ilihis ang atensyon ni Ethan, tumakbo si Liv palabas ng bahay na nagtakda ng security alert. Lumipat ang atensyon ni Ethan na nagpahintulot kay Jake na makalapit sa kanya. Isang marahas na tunggalian ang naganap kung saan naglunsad si Ethan ng isang atake ng kutsilyo kay Jake. Sa panahon ng tunggalian, dumating ang mercenary brigade sa mansyon. Patakbong lumabas si Jake nang magsimulang magpaputok ang mga mersenaryo. Hinawakan niya ang sandata ni Liv at pinatay ang dalawang mersenaryo.
Sa huli ay nakatakas sila sa pamamagitan ng paggamit ng bangka. Pagkababa, sabay silang tumawid sa sapa. Napagtanto ni Jake na ang walang humpay na pagtugis ng mga mersenaryo ay magpapatuloy hanggat hindi nila napapatay si Liv. Ipinaliwanag ng dalaga kung bakit gusto nilang hulihin siya na sanhi ng kanilang walang humpay na pagtugis. Ibinunyag niya na mayroon siyang mahalagang impormasyon tungkol sa Genesis, isang korporasyon na naging sanhi ng pagkamatay ng 2 US squad ng sandatahang lakas. Habang naghahanda itong ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, hindi inaasahang hinampas siya nito ng bato sa ulo. Tumakas si Liv pagkatapos niyang mawalan ng malay. Kasabay nito, natuklasan ng isang mersenaryo ang kanilang dating lokasyon at ang yate ni Liv, ngunit wala sila. Si Liv ay sumugod sa kalsada, naghahanap ng masasakyan, at isang trucker ang nagmagandang loob na pasakayin siya at sinamahan siya sa istasyon ng pulisya. Hinanap ni Jake ang mga bakas ni Liv nang makarecover na siya. Napansin niya ang isang dumaang patrol car. Dahil alam niya ang direksyon patungo sa presinto kung saan pupunta si Liv, ninakaw niya ang sasakyan sa malapit at sinundan ang kotse ng pulis. Sa istasyon ng pulisya, inilarawan ni Liv kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag na sinusubukan ng isang masamang grupo na patayin siya. Dumating si Jake sa presinto, hinahanap siya, ngunit kinumpiska ng isang tagapagpatupad ng batas ang kanyang mga dokumento at inutusan siyang sumunod. Samantala, sinubukan ni Liv na ipaliwanag ang kanyang posisyon sa police detective na si Redman. Hinarap ng investigador si Jake, ipinaalam sa kanya na kontrolado nila ang sitwasyon. May napansin si Liv na kakaiba at nagtangkang tumakas, ngunit pinigilan siya ng isang opisyal. Di nagtagal, nakatanggap si Redman ng tawag mula kay Ethan na inakusahan si Jake ng pagkakasangkot sa pag-atake ni Liv na naglalarawan sa kanya bilang lubhang mapanganib. Sinabi ni Ethan na kaanib siya sa mga awtoridad at hinimok na arestuhin sina Jake at Liv at isuko sila sa kanya. Pagkatapos ay hinuli ng mga agent ang dalawang individual. Maya-maya, dumating si Ethan at iba pang mga mersenaryo sa istasyon. Plano ni Vogel na pumasok kasama ang kanyang grupo, ngunit mas gusto ni Ethan na mag-isa at magsagawa ng mas ligtas na diskarte. Pumasok siya sa presinto, hinihiling na makausap si Redman. Bilang resulta, pumasok si Vogel at ang kanyang mga tauhan at sinimulang patayin ang mga opisyal at kawani. Nagnakaw si Jake ng susi ng posas mula sa isang namatay na opisyal at pinalaya rin si Liv. Kumuha siya ng baril at epektibong pinatay ang ilang mersenaryo. Sinamahan niya si Liv sa labas, inutusan itong makipag-usap sa Attorney General. Muli siyang pumasok sa presinto at tinulungan ang mga agent na talunin ang mga mersenaryo. Maya-maya, ang mga agent ay sumugod sa labas kasama si Jake na nakatago. Ang 4 na opisyal na nagtatangkang tumakas ay pinatay sa loob ng sasakyan ng pulisya. Inatake ni Vogel si Jake gamit ang isang grenade launcher, panandalian siyang nalito. Mabilis na tumakas si Jake, pinatay ang 2 mersenaryo. Pagkatapos ay lumitaw si Liv sa isang kotse, isinama si Jake. Sila ay gumawa ng isang makitid na pagtakas kahit na hinahabol ng isang grupo ng mga mersenaryo. Walang humpay na inaatake ni Vogel si Jake at tinamaan ang kanyang braso. Kasunod ng walang tigil na crossfire at pagtugis, nineutralize ni Jake ang driver sa unahan, sa huli ay nakulong ang mga tauhan ni Vogel sa isang tunnel. Biglang napahinto sina Jake at Liv sa kakahuyan matapos mag-overheat ang makina ng sasakyan. Nahanap ng mga mersenaryo ang kanilang sasakyan at nagmungkahi si Vogel na habulin sila ng naglalakad. Gayunpaman, inirekomenda ni Ethan na maghintay hanggang sa pagsikat ng araw. Buong magdamag na inalagaan ni Liv ang sugat ni Jake. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang kawalan ng tiwala noong una na tinanggap ni Jake ng may katiyakan. Kasunod nito, ibinunyag niya ang password upang mabuksan ang dokumentong naglalaman ng impormasyong magpapatunay laban sa Genesis na inaasahan ng kanyang posibleng nalalapit na kapahamakan. Patuloy silang naghahanap ng signal para makipag-ugnayan sa Attorney General ngunit walang resulta. Kinabukasan, hinikayat ni Jake si Liv na umalis sa gubat, maghanap ng kalsada at tumakas. Gayunpaman, pinili niyang manatili sa tabi niya at harapin ang mga mersenaryo. Kasunod nito, makikita sa isang eksena ang mga mersenaryo na maingat na gumagalaw sa kakahuyan, hinahanap ang 2. Natanggap ni Ethan ang isang mensahe mula sa pinuno ng Genesis na nagdidiin kay Vogel na agad na tapusin si Liv. Biglang nakipag-ugnayan si Jake kay Vogel sa radyo na nagsimula ng isang pag-uusap na isang diversionary na diskarte. Mabilis siyang nag-snipe ng 2 mersenaryo na nagresulta sa isang putukan. Tumakbo siya palayo kasunod ng mga mersenaryo sa kanyang landas at napadpad sila sa isang bitag. Si Liv ay nagsimula ding makipaglaban sa kanila at napunta ang atensyon ng mga mersenaryo sa kanya.
Sinundan nila siya at napunta sa kanyang bitag. Inayos ni Jake ang isang lihim na ambush mula sa likuran at pinatahimik sila. Sa kalaunan ay muling nagsama sina Jake at Liv at natakasan sina Vogel at ang kanyang mga tulisan. Naghintay sila sandali at napansin sila ng isang mersenaryo na agad nagpaputok. Nagsimula ang isa pang pagtugis at isang bitag na itinakda ni Jake ang halos pumatay kay Vogel. Sa halip, ang isa sa mga tauhan ni Vogel ang tinamaan, ngunit determinado si Vogel na magpatuloy. Si Ethan, sa kabilang banda, ay naniniwala na ito ay mapanganib, na pinaghihinalaang si Jake ay naglagay ng mga bitag sa buong lugar. Magkasabay na nagpatuloy sina Liv at Jake sa kanilang pagtakas. Nag-alok si Jake ng cover para sa pagtakas ni Liv habang sila ay naghihiwalay. Ang nakamamatay na bitag ni Jake sa kalaunan ay nakapatay ng isa pang mersenaryo. Hindi nagtagal, isang babaeng mersenaryo ang lumapit kay Jake at nagsimula ng isang hand-to-hand combat. Nalamangan siya ni Jake at ginamit siya bilang human shield laban sa pag-atake ng isa pang mersenaryo na nagresulta sa kanyang kamatayan. Biglang naging malinaw na nahanap na ni Ethan si Liv at bihag siya. Gayunpaman, hinampas niya ang kamay nito bago tumakas. Bilang resulta, sina Jake at Ethan ay nagtuos sa isa pang hand-to-hand combat. Bagamat nakakuha ng kalamangan si Ethan sa pamamagitan ng pagsakal kay Jake, namagitan si Liv at binaril siya sa ulo. Kasunod nito, binaril ni Vogel si Jake sa balikat ng walang babala na nagdulot sa kanya na mawalan ng malay at bumagsak. Pagkatapos ay inutusan ni Vogel si Liv na sumama, ngunit sa daan, ipinahayag niya na naibahagi na niya ang lahat ng kritikal na impormasyon tungkol sa Genesis sa online. Inilabas ni Vogel ang kanyang sandata at naghatid ng isang putok sa kanyang ulo. Tumalon si Jake kay Vogel sa isang iglap, nagsimula ng bagong laban. Ang tunggalian ay mabilis na nagpatuloy, na si Vogel ay panandaliang nakalamang sa laban, ngunit si Jake, sa kabilang banda, ay ginulat si Vogel at tinapos ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-crack sa kanyang leeg. Kinabukasan, bago ang kanyang paglalakbay, nakipagkita si Liv kay Jake at ipinaalam sa kanya na 6 na kaanib ng Genesis Defense Corporation ang kinasuhan ng pagtataksil at pakikipagsabuatan. Matapos siyang bigyan ng tuxedo, binigyan niya ito ng taimtim na halik sa pisngi bago sumakay ng eroplano. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.